Wala ng edit-edit, ito ang kwento. Nandito ko ngayon sa Sitio Bokig, Barangay Bacayo Norte sa Dagupan City, Pangasinan, kung saan nangyari ang malakas na pagsabog na sinundan ng malaking sunog dito sa lugar. Itong bahay sa likod ko, mga kapatid, diyan sinasabi nagsimula yung pagsabog. Makikita nyo sa paligid, nagkalat pa yung mga malalaking tipak ng bato, nagkadurog-durog yung mga bahagi ng pader at ilang mga bahagi din ng bahay dito sa mismong kalye. Lahat sila galing nga dito sa pinaka-main na bahay at ilang mga bahay sa paligid na naapektuhan din ng pagsabog at sunog. Itong gate talaga na yupina, no? Habang yung ilang mga kalat talagang nandito na lamang sa area. Ang masaklap, dalawa ang namatay sa insidente kabilang isang 7 taong gulang na batang babae. At ang pinakamas malungkot pang kwento, nangyari ito sa mismong araw ng Pasko kagabi. Dumadaan lang daw sa eskinita yung pamilya nung batang biktima at doon nadali no, nung malakas na pagsabog. According sa initial investigation ng mga pulis, hindi rin bababa sa 10 ang sugatan at ang sinasabi nilang mitsa ng naturang pagsabog, lumalabas daw sa investigation na itong bahay pala na ito, nag-iimbak at gumagawa ng mga illegal umanong paputok o firecrackers, no? So dito may mga nakita rin tayo na ilang bahagi nga ng mga klase ng paputok. Ito nakita nyo, no? So mayroong mga triangulo na malalaki dito sa area. So ang sinasabi ng mga residente dito sa lugar, hindi daw nila alam na may gumagawa pala ng illegal na paputok dito sa area. Kaya kinagulat daw nila itong nangyaring insidente. Maharap sa patong-patong na reklamo ang may-ari nitong bahay at kabilang dyan yung paglabag nga sa pag-iimbak ng illegal na paputok at syempre yung reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries, and damage to properties. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking storya ngayong araw.